Mas mabuting alam mong may malamig na mamamatay tao. Ako at ang aking asawa. Isang babaeng taga-Florida ang nakakulong na matapos siyang matagpo ang hubad ng pulis at natagpo ang patay ang kanyang ina sa kanilang bahay. Pare, dito ka pala nakatira. Pwede ka namin kunan ng damit para masuot mo? Halika na, dito tayo dumaan. May isa pang nakakagulat na natuklasan ang pulis sa bahay. Isang puso sa sahig ng sala. Isa itong piraso ng madugong matamis. Ang mga panaginip ay gawa sa mga bubuyog. Sino ako para tumutol? Uy, Kaya ano na ang nangyayari kay Earlene Tucker? Sasabihin ko sa'yo, ako si Angela Levi at ito ang Crime Fix. Alam mo, may mga kaso talagang mahirap paniwalaan at isa ito sa mga yon. Kasama rito ang isang babae, ang kanyang ina, at matinding sakit sa pag-iisip. Noong Marso 6, 2024, nakatanggap ng tawag ang pulisya ng Tallahassee, Florida, mula sa isang delivery driver na umano'y nakakita ng babaeng hubad sa labas ng bahay. Sinubukang sumakay ng babae sa sasakyan ng driver kaya nakilala siya ng pulis ng Tallahassee bilang si Earlene Tucker. Ang ilan sa mga video na ipapakita ko sa inyo ay malabo. Isa sa mga dahilan nito ay dahil hubad si Tucker at ang ibang bahagi ng video ay tinakpan. Nasa loob ng bahay kaya nagulat ang mga pulis at hindi pa rin nila natatagpuan ang katawan. wala akong malayang pagpapasya. Hindi ako tagahanga niya. Sige, ano ang pangalan mo, Iha? Noong Nobyembre 21 iyon, John at Elizabeth, Ano yon? Grabe, dito ka pala nakatira. Kukuha ba tayo ng damit na pwedeng ipantakip sa'yo? Dito tayo dumaan, sasamahan kita maglakad. Bahay mo ba ito dito mismo? Ikaw ba si Ginang Taker? Oo, ikaw nga. Sige, Ginang Taker. Pwede kitang bigyan ng damit? Alika na. Sinta, kailangan nating magbihis ka muna. Okay, hindi tayo pwedeng nasa labas ng walang suot na damit, kaya pwede ba tayong pumasok muna sa loob ng bahay? Halika na, magsuot ka ng kahit ano o robe. Sasamahan kita, huwag kang mag-alala. Hawak kita, tara na. Napakabait ninyong lahat. hindi ito laro. Totoo ito. Opo, ma'am. Ano naman ito dito? Anong problema? Ano ito dito? Gusto mo bang tumayo muna at tingnan kung may makukuha ako para sa kanya dito sa likod? Hello, may kasama ka ba dito o mag-isa ka lang? Hello? Oh, tawag ko si Sarge. Umupo ka. Maraming salamat. Ano po ang medical na dahilan? Pakiusap. Meron tayong Signal 7 na. Tinanong mo na kanya iyon. Sige. Titingnan ko kung may damit siyang maisusuot. Pwede mo ba akong ilagay? 81 Dover Street. May nakuha ka ba? Sige, pagpunta ko, sabihin mo lang nakuha mo. Ipinaglalaban. Paparating na ako. Alam ko ang sinasabi mo. Oh, ayos ka lang. Mag-ingat ka. Tingnan mo ang paa mo.
Ayon sa isang affidavit ng dahilan. Pagpasok sa bahay, tumayo si Erlene sa ibabaw ng tila bahagi ng katawan ng tao, mga 6 hanggang 8 talampakan mula sa loob. Paglampas sa pintuan, malalim ang paghinga at pag-ungol ni Erlene nang tanungin siya ng mga pulis kung ano iyon. Isang pulis ang nanatili kay Erlene habang ang isa pa ay naghahanap ng damit para kay Erlene. Tinanong ng pulis na naghahanap ng damit si Erlene kung may kasama siyang nakatira sa bahay. Tahimik si Erlene, patuloy na humihinga ng malalim at umuungol. Kumakatok ang pulis sa pinto at nagtatanong kung may tao sa kwarto. Walang sagot kaya binuksan ng pulis ang pinto at nakita ang isang babaeng adulto na tila patay na at may sugat sa dibdib. Ang biktima ay si Lucille Tucker, matandang ina ni Erlene, isa itong karumal-dumal na eksena. Ang organo ay kinilalang bahagi ng pusong tao, ayon sa affidavit. Umupo si Erlene sa sofa at tinaas ang kanyang kamay. Binalot ni Erlene ang sarili sa kumot bago nervyosong tumawa. Tinangka ng pulis na suotan siya ng damit na anyay pagmamayari ng kanyang ina. Sabi ni Erlene pagkatapos, hindi ito matatapos, magpapatuloy ang kwento. Hanggat di ako nakakulong, kailangan kong maparusahan sa ginawa ko. Habang hinahanap ng pulis ang damit ni Erlene, kinuha niya ang kahoy na pangkamot at itinapat sa mukha niya. Hiniling ng pulis ang pangkamot, sabay sabi ni Erlene, kailangan ko na itong tapusin. Hiniling muli ng pulis ang pangkamot at sinabi ni Erlene na ibibigay niya ito sa isa pang pulis. Inabot ni Erlene ang pangkamot at sinabi sa pulis na tapusin ito ng maayos. Sa huli, pumayag si Erlene magsuot ng damit pantulog bago siya inihatid sa pulis na sasakyan. Siniguro ng mga pulis ang crime scene at muling kinontak ang iba pang pulis. Medyo malabo ang video dahil sa loob ito ng bahay, pero makikita kung gaano kahirap kumbinsihin si Erlene ng mga pulis na magsuot ng damit. Isuot mo ito pakiusap, naintindihan ko pero kailangan kita. Sige, yun ba ang kwarto mo doon? Lahat ba ilalagay sa kanya? Kailangan mong magtakip ng sarili mo. Naiintindihan ko pero mahalaga na magbihis ka ng damit. Hindi pwedeng matapos. Hindi ito matatapos, magpapatuloy ang kwento. Ang mga tao dito. O, nakikita ko ito sa aking pangitain. Hey, Isa-isa lang, pero kailangan ka naming lagyan ng kahit ano, kailangan mong magtakip. Kailangan mong magsuot ng kahit anong damit. Sige. sige, Sige, bakit di mo isuot ang gown na yan? tapusin na. Hindi tayo maingat. 385, 5 minuto bago alas 5. Ligtas para sa emergency galing kay bro. Ayos lang. Kita mo, parating na ang mga emergency kaya pakilagay na ang alak. Ako o Miss Rios, kunin mo na. Pwede pa tayong kumuha doon kung gusto mo. Hindi na, ayos na to. Sige, ayos lang. Ayos na to. Ibig kong sabihin, wala naman akong problema kung kukuha pa ako ng iba para sa'yo. Gusto mo bang kunan pa kita ng iba? Pwede kitang kunan ng iba pa. Miss Taker, kwarto mo ba yan sa tapat ko? Salamat. Kailangan mo pa ring magbihis. Sige. Oo, makikita tayo sa 1,329. What is... Dumaan ka sa ganyang paraan. 349. Sige, tuloy lang. Salamat. Kumpirmadong signal ba ito? Pito, ano pa ang kailangan kong itanong? Hindi ako tumawag para sa EMS. Hindi ako sigurado. Pasensya na. Hindi natin siya kailangan para dito. Sige, ikaw? Yan ang nanay mo. Siya ang nanay mo. Oh. Sige, tinawagan ka ba niya? Tinawagan niya ako kaninang umaga. Oo, may history na siya. Ano ang history niya? Hanta, Beb? Ano siya? Ano siya? Matagal na ang lumipas, pero yun ang naging diagnosis niya. Oh. Nasa telepono ako kasama ang tita ko. Oo, ginagawa lang namin ito para makipag-ugnayan sa nanay mo dahil pabalik-balik siya. Sinusubukan naming makausap siya para siguraduhing masuotan siya ng damit. Pwede mong itabi muna ang gusto mo ngayon sa Northwest hanggang magbigay ako ng abiso.
Naniniwala kami pero hindi kami sigurado. Sige. Umiinom ka ba ng anumang gamot o anumang katulad nito na hindi mo naman dapat? Noong 2000 huling nagkaroon siya ng episode, Ano siya dati? Anong mga sakit niya? may diabetes siya, may high blood pressure din siya. Hindi ko matandaan kung meron din siyang alam mo na mga problema sa kidney na kaugnay nito. Bukod pa ron, tumatanda na siya kaya hindi na niya kayang gawin ang marami sa mga bagay mag-isa. Wala namang demensya, wala ring Alzheimer's or anumang ganon, wala rin siyang problema sa puso maliban sa alta presyon. Sa tingin ko merong uri ng demensya. Sige. Sa tingin ko merong uri ng demensya. Akala namin ay Alzheimer's pero nalaman namin na iba pala. Sa tingin ko may iba pa. Hindi lang siya na-diagnose nito. Di ko alam, tatawagan ko muna ulit ang tita ko. Sige. Pero siya, hindi niya naaalala ang maraming mga pangyayari. Hindi niya rin naaalala kung sino ang kausap niya. Naintindihan ko na ngayon. Habang tinatanong ng babaeng opisyal ang anak ni Erlene tungkol sa nangyari, dumating ang ibang opisyal at sinabihan sila sa natuklasan. Yan ang sabi ni Billy, nasaan na siya? Itong silid tulugan dito mismo? Sige. Hindi ko alam. Kung makita mo siya, Hindi mo siya makikita, nasa ilalim ng upuan yan. Ikaw ba ang pumasok at naglinis o sina Melissa at John? Sina Melissa at John ang naglinis. Pumasok ako na may apoy para i-verify ang signal. 7. Malamig siya sa balat, matigas. Sige. Rigor, Lavidi, nasabi na lahat yon pare, kaya hindi siya. anong tinitingnan nyo? So may detainee tayo sa kotse na siya yung hubad na tao na tinawagan ng mga tao, tama? Dinetain siya at nagsagawa ng protective sweep pagkatapos. Hawak na nila siya at sinusubukan nilang alamin. Nalaman nila na dito siya nakatira. Nakuha na nila siya. Oh, Hindi pa ako nakalabas doon. Oh, hey, may anong sabi mo dyan? Idagdag ka? At 739 dito. kaya nandito talaga sila para sa hubad na babae sa kalsada, tama? Nalaman nila na dito siya nakatira at dinala siya pa uwi. Sinusubukan nilang lagariin yun sa sahig. Sabi ko, ano ba yan? Natagpo ang patay sa kwarto, sina Rios at handler, nilinis nila ang bahay. Hindi pa nila siya nilalagay sa poses nun. Wala pa rin siyang poses ngayon. Sige. Nasa loob siya. Ayos lang. Alis na ako. Sa huli, napapayag nila si Erlene Tucker na isuot ang housecoat at sumama sa kanila palabas. Maghihintay lang tayo dyan sandali. Pwede ba natin itong gawin sa liwanag? Opo ma'am, tutulungan ka naming lumabas sandali. Maghintay ka lang dyan para sa akin. Hindi ko naiintindihan eh. Huwag munang sundin ang routine para sa evaluation ngayon. Tumawag ka para sa medical, nagpapadala sila, sinusubukan nilang magpadala ng medical at tanungin mo sila kung bakit. tatanong ko tungkol sa karapatang medikal. Ma'am, dito po tayo dadaan sa likod ng sasakyan na yon. Sige po. Sige, lalakad lang tayo dito. Sige, pwede ka na. Dito tayo dadaan. Ayan dito, hawak kita. Sige, ayos na siguro tayo dyan. Pwede kang umupo sa likod para sa kanya. Ilalagay ko na ang camera ko. Pindutin mo lang yung button. Hindi, yung isa pa. Ayan, ayos na. Ngayon, naka-on na. Uy, Jan, ano ang kailangan mong gawin namin? Hawak mo na ng eksena siguro. Pwede mo na niyang kontrolin ang eksena habang inaayos pa. Maliban kung gusto mo. Meron naman tayo. Gusto ko sana. Nakatayo siya sa labas na hubad. Hubad, di ba? Oo. Ginawa namin siya sa loob. Naglagay ako ng upuan sa labas. Ano yon? Nakatayo ako dito kasama siya. Bumalik si Rios at sabi, oh Diyos ko, kaya sabi ko, siguro, Hindi naman masyadong nakakakilabot. Buti na lang, huwag mong tapakan yan. Hindi talaga. Pwede nating ibalik ang upuan dyan.
Isang piraso ng kung anong madugo. Lahat ng tao tinitingnan mo, di ba? Panatilihin nating maayos ang lugar mga pare. Salamat. Uy, mag-ingat ka sa upuan. Oo. Para sa akin, hindi naman talaga nandun dati ang upuan. Nilagay lang natin para walang makatapak. Pag-aalagay kay Erlene sa police car, hindi siya tumigil sa pagsasalita mag-isa. Sasamahan ko siya hanggang mamatay ako. Oo, kailangan ko talagang pumasok at kunin ang sarili ko. Hindi ko siya iiwan, hindi ko siya kailanman iiwan mag-isa. Huwag mo akong iwang nag-iisa, baby. Huwag mo siyang iwang nag-iisa. Mahal ko siya hanggang kamatayan at hindi niya alam yon. May kapalit na halaga para dyan. Mahal ko ang kanyang pagiging itim. Hindi niya alam kung gaano siya kaitim at ganda. Ang aking mga mata ay parang balon, hindi ko alam kung gaano sila kaganda. Oh, aking pagod na universo, tahimik ka muna, babae, iwanan mo muna ako ng ganito. Malamig na mamamatay ang Mustang, dapat mong malaman yan. Ako at ang aking asawa, anong kulay mo? Ako'y itim, diretso mula sa impyerno, asul ang mga mata. Sobrang puti, unang babae, itim, DEAML, o sige mga pinto ng asawa. Pinag-uusapan namin ang pigmentong yan. Pygmy Daniel. Africa, ninakaw nila ang ating karapatan sa kapanganakan. Alam ko ang kasaysayan, mga kaibigan, alam nyo na. Matamis na panaginip ang gawa ng mga ito. Sino ako para tumutol? Naglalakbay ako sa buong mundo at 7 dagat. Hoy! Matamis na panaginip ang gawa ng mga ito. Sino ako para tumutol? Hoy! Naglalakbay ako sa buong mundo sa 7 dagat. Lahat gusto akong makilala, lahat gusto maging ako, lahat gusto akong makilala, lahat gusto maging ako, lahat. Kaukasiana, lahat gusto maging ikaw, maging ako, maging siya. Bangladeshi Dread Rastafari sa Isolasi ay Marvin Gear, Babali, Cecil Toka, Lucy May, Tukoboy, Bumbaboy. Libati buhay them. Sige. Sige. Ayos lang. Pwede bang tumayo o lumipat ka ng pwesto para sa akin? Ayos lang ba, binibining taker? Mas mabilis kang makakalabas dito at makakawala sa mga pulis kapag nakipagtulungan ka agad. Ayos ka lang ba? May isa ka pang upuan? Sige, ayos lang. Ako muna ang maglalagay ng posa sa'yo. Sige. Huwag kang gumawa ng kalokohan para di ka madagdagan ng kaso. Tumayo ka na at ilagay ang kamay sa likod. Kumusta ka, pare? Ibalik mo ang braso mo. Oh. Ayan, sige lang. Hindi ko ito gagawin kasama ka. Huwag tayong maging tanga. Sige, walang mangyayari. Sige. Bakit kailangan maging trending ng ganito? Kasi nagsimula kang lumayo at hindi ko gusto yon. Ituring mo ito ng ganito kasi huwag kang gagalaw. Tinatry ko, mag-relax ka lang dyan. Sige, mag-relax ka lang. Tingnan mo, mag-relax ka lang at huwag kabahan o umiwas. Mabigat ang kaso mo kaya di ko alam ang balak mo. Sige. Diyos ko, kaninong postas ito? Luma na ba ang mga ito? Diyos ko. Diyan ba ako tinamaan? Gumana ba yun? Gusto mo ba ng ibang cake? Is it? Try it. Hindi, yun lang. Hindi pa yan galing sa akin. Naririnig ko naman na pumuputok eh. Wala talaga. Totoo, lalo na sa unang kape sa umaga. Sinisikap kong hindi masyadong higpitan pero kailangan mo nang paluwagin bago siya makawala.
Subukan kong ipaslide dito pababa sa tabla. Mahigit 1 oras si Erlene sa likod ng pulis na sasakyan bago siya dinala sa istasyon ng pulisya. Oh, kung gusto mong gawin ang isang paa or pareho, Bahala ka na doon. Pwede mong ilagay ang isang paa sa floor bowl o pwede rin. Sige, pwede. Ang parte na pinaka nagustuhan ko. Alam ko na ang hirap mahalin ako. Hindi ko naman. pwede namang maluwag basta hindi madudulas. Ayaw naming maging hindi komportable dito. Gusto mo bang doblehin ko ang pagkakalak? Hindi, ang leg shock ay magpapahintulot sa'yo na umakyat habang hindi niya ito ginagalaw. Sige, ito ang mga disc cuffs. Inaayos siya ng mga opisyal dahil maaaring mahaba-habang usapan ito. Dapat alamin ng mga detective kung paano at bakit natagpo ang patay ang 84 anyos niyang ina sa bahay nila na tinanggalan pa ng puso. Gusto mo ng tubig o iba pa? O, pakiusap kaunting tubig lang. Sige, kukuha ako ng tubig para sa'yo at iba pa. Babalik ako dito maya-maya lang. Sige. Iniisip ko lang kung ano ang nangyayari. Kailangan kong sabihin ang nasa isip ko kaya wala akong tinatago. Nandito ako sa tribunal. O sa harap ng korte, sa harap ng hukom para aminin ang mga nagawa ko, ang mga labis na gawain at lahat ng nangyari sa buong universo. Tinatanggap ko ito, inako ko ito at inaangkin ko ito at hindi ako ang pinakamasama. Amen. Matagal nang nasa kwarto si Taker, lampas 1 oras bago dumating ang investigador. Uy, Miss Taker, kumusta ka? Uy, kumusta ka? Uy, ako si Detective Bruce at ito si Detective Taylor Power. Umupo na ang mga detective para tanungin si Erlene. Kailangan kong isalaysay ang sitwasyon. Ayos ba? Matapos ang mga natutunan at inimbestigahan ko, nakita kong ako ay puti at dapat isuko ang kapangyarihan ko sa itim na lalaki. Sa tingin mo gagawin ko yon? Gawin mo yan, magtiwala ka sa kapalaran. Hindi ko naman nararamdaman na kontrolado kita o kahit ano pa man. At tingnan mo, puti. Hindi, hawak ko na yun. Base sa natutunan ko, lahat yon ay kabaliwan. Ngayon, gusto mong ipasa ko ito sa itim na lalaki, ang puti ang nagsasalita. Gusto mong ipasa ko ito sa itim na lalaki. Hawak pa rin niya ang kapangyarihan at kontrol dahil nakakadena pa rin ako. Ang mga buto ko ay narito pa rin sa tanikala. Iniisip tungkol sa itim na lalaki. Puting lalaki. Naupo ako sa harap ng itim na lalaki, nakakadena pa rin. Itim na lalaki pa rin ang may hawak sa aking kadena. Paano kung dumating ang puting lalaki at kunin ito mula sa kanya? Bumalik ulit sa ganun. Naalala ko si Michael Jackson, nagkaanak ako kasi alam mo yun, ewan ko nagkaanak ako kay Michael Jackson. Ako ang sumulat at kumanta ng kanta niya pero ninakaw niya ito. Anong problema sa kwarto dito? Mula doon, alam kong maputi ang labi ko at hindi ako gumagawa ng sign levels. Wala akong pakialam sa ginagawa mo, sinasabi ko lang. Ang kwento niya. Mukhang kwento ng puti, parang alam ko ang kwento ko. Nasaan na yun? Nasaan na ang puti? Nasaan na ngayon ang puti? Opo, ma'am. Ikulong siya sa loob ko. May puting lalaki sa'yo. Oo. Sige, gaano ka nakatagal nandyan? Buong buhay namin, kamot ako ng ulo kasi ang kati talaga hindi biro. Palayain mo siya. Magwisik ng alikabok at iba pa, hindi ito mahika. Gusto kong lahat pati mga mangkukulam ay malaya. Gusto kitang kausapin tungkol sa nangyari. Ha? Anong nangyari? Malinaw na may kakaiba kay Erlene Taker sa Florida. Kapag may umamin, kadalasan itong nire-redact bago hatulan ng kaso, kaya may mga bahagi ng panayam kay Erlene na nire-redact. May mga tahimik na bahagi ayon sa affidavit ng probable cause. Sa dulo ng panayam, sinabi ni Detective Bradius kay Erlene na gusto niyang pag-usapan ang nangyari. Sagot ni Erlene,
Pinatay ko ang nanay ko. Nagpatuloy si Erlin sa kwento ng pagpatay sa kanyang ina, sinabing isa siyang alay at mamamatay ring kasama nito. Ayon kay Erlin, may narinig siyang katok at lumabas siya ng walang saplot. Sinabi rin niyang pinatay niya ang nanay niya sa bahay na iyon. Masungit siya sa akin pero wala akong pakialam. Mahal ko ang kanyang kulay itim pero hindi niya mahal ang kulay ko. Natapos ni na Detective Bridges at Howard ang panayam matapos nilang ipaalam ang kanyang Miranda rights. Matapos ang mga pagsubok na kapanayamin si Erlin, naglabas siya ng pahayag tungkol sa pagputol ng puso ng kanyang ina para siyasatin. Patuloy na nagsasalita mag-isa si Erlin nang halos walang tigil mula nang ilagay siya sa silid ng panayam ng ilang oras. Habang mag-isa sa silid ng panayam, maraming beses inamin ni Erlin na siya ang pumatay sa kanyang inang si Lucille Tucker sa pamamagitan ng pananaksak. Natagpuan ng pulis ang katawan niya sa kama, nakalaylay ang mga paa. Tinanggal din ang kanyang puso mula sa dibdib. Mahigit 7 oras na nasa silid ng panayam si Erlin Tucker, kadalasan ay walang saysay ang kanyang sinasabi. Hi, hey. Ang pangalan ko ay Kelly. Sige. Oh, Sila ang mga kasama ko. Paparating na ako. Kailangan kong ayusin ang utak ko, yun ang kailangan. Hindi, nandito lang kami para kumuha ng swab mula sa braso at kamay mo. Sige. Oo, sige. Kaya magiging mabilis lang ito. Magiging banayad lang. Walang problema. Sige. Oo. Sige. Matapos kunin ang forensic samples, dadalhin na si Erlin Tucker sa kulungan pagkatapos ng interview. Ayaw niyang mapusasan muli tulad ng karamihan. Sinisikap kong huwag higpitan. Nagbigay ako ng luwag bago bumitaw, tinitingnan kung kaya kong idaos-dos sa balikat niya o mahawakan para gumana. Sandali lang. Sandali lang. Pare, may problema kami sa posas. Sige lang, hindi namin sinasadyang saktan ka. Alam kong masakit siguro, pero hindi ka namin sinasadyang saktan. I-slide mo lang pababa at papunta sa ulo niya para lang magkaroon ng kaunting espasyo para makagalaw doon. Ngayon ako na ang gumagawa. Ibig kong sabihin, umiikot lang ito. Nakuha kita? May maliit na tumbler. Sabi nila, ikaw ang unang umatake. Wala na akong ibang iniisip. Hindi naman susi ang gagawa nun, di ba? Hindi. Hindi ang mga susi ang gagawa nun. Kaya, Teka lang, pare. iiwan ko na lang ang posas sa kanya at sila na lang magtatanggal nito sa kulungan. Meron ba tayong kahit ano? Pakiramdam ko may nagplano lang magbukas nito. Sige. Walang tumutusok sa'yo ng panulat. Oo, wala naman akong ginagawa. Sige. Kakatanggap ko lang ng huling clip. Yan ang sinasabi ko. Salamat. Sige. Ayos lang yan. Salamat. Ayokong iwan silang bitin. Ayoko, aalisin ko ang mga tasa ko. Sige, oo. Kung kailangan nilang bumusina. Kailangan nilang bumusina. Tatanggalin namin ng sayo kasi hindi gumagana ito. Gagawin na namin ito. Di namin mabuksan kasi sira ang tumbler doon. Yung mga naka-jersey tag masyadong mabigat, di ba? Noong Nobyembre, si Erlin Tucker ay napatunayang walang sala dahil sa kabaliwan sa isang bench trial kung saan ang hukom, hindi ang hurado, ang nagdedesisyon. Ilalagay siya sa mental health facility. Si Erlin Tucker ay nasa Leon County Jail sa Tallahassee at magkakaroon ng pagdinig sa Abril para dito. Yan ang pagtatapos ng Crime Fix episode. Ako si Angelette Levi. Salamat sa pagsama hanggang sa susunod.